Good afternoon, sir. This is my video presentation about Carlos Bulusan. I choose the module 1 in prelim, the introduction to life and works of Carlos Bulusan. This module is all about the situation and experience of Filipino immigrants in America and how Carlos Bulusan became a voice of thousands of Filipino immigrants. The lesson that I learned from this module entitled The Introduction to Life and Works of Carlos Bulusan ay ang buhay at gawa ni Carlos Bulusan at nagbibigay ng malagang aral sa atin tungkol sa kalagan ng edukasyon, pagtitiyaga at pagkikibaka sa karapatan. Bilang isang Pilipino na umalis sa kanyang bayan sa murang edad upang makahanap ng mas magandang oportunidad sa Amerika, pinigita ni Bulusan ang tunay na kalagayan ng mga emigranteng Pilipino sa isang lipunan na hindi sila tinatanggap. Sa kanyang kwento, makikita ang pagsubok na dinanas ng mga Pilipino, ang mga hamon ng rasismo at ang labanan para sa dignidad at pagkapantay-pantay. Ang buhay at mga gawa ni Carlos Bulusan ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at mga aral na dapat nating isapuso. Ang edukasyon ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagbabago. Ang pagkikibaka sa karapatan ay mahalaga at ang bawat kwento ng imigrante ay may halaga. Sa panahon ngayon, ang mga aral na ito ay nanatiling mahalaga habang patuloy tayong nakikibaka sa pagkapantay-pantay at katarungan sa lipunan. Ang kwento ni Bulusan ay paalala na sa kabila ng mga hamon, ang pag-asa ay pagkilos ay nagdadala ng pagbabago. Kung hindi kay Carlos Bulusan ay wala sana tayong boses sa ibang bansa. Yun. I choose the Module 7 ALOS Activitism in midterm, sir. This is all about Bulusan's creative drive was fueled by what he experienced firsthand. Filipinos and other minorities abused in America. Institutionalized racism and workers exploited by capitalist owners. This module will explore ALOS activism and will identify the significant people who, is one way or the other, help him in his battles. The lesson that I learned in the Module 7, ang buhay at gawa ni Carlos Bulusan sa kilosang paggawa ay nagbibigay ng malagang aral sa atin tungkol sa kalagaan ng pagkakaisa, pagtitiyaga, paglaban sa katarungan. Bilang isang Pilipino na nakaranas ng diskriminasyon at kahirapan, nag-ambag si Bulusan sa pagbibigay ng boses sa mga manggagawang Pilipino at sa pagpapaunlad ng kanilang mga karapatan. Ang kanyang pagkiluwok sa kilosang paggawa ay nagsimula sa pamamagitan ng pagsusulat. Sa halip na direktang lumaban sa mga bukid o sa mga linya ng produksyon, ginamit ni Bulusan ang kanyang talino sa panitikan upang magbigay ng pampanitikang pundasyon sa kilosang panggawa. Naging patnugot siya ng mga pahayagan at magasin ng mga union na nagpapahayag ng malinaw na mga kahilingan ng mga manggagawang Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nabigyan ng boses ang mga tahimik ng paghihirap ng mga Pilipino at nagsimula ang pagbabago sa kanilang kalagayan. Module 7, My Father Goes to Court. This module is all about My Father Goes to Court. It's just one of many short stories in Carlos Bulusan's The Letter of My Father, which published in the 1940s in the United States. He wrote this story based from folklore in the Philippines, and it has underlying social commentary. It was said that his work is protest against the economic progress of his time.
I learned from this module sa kwentong My Father Goes to Court ni Carlos Bulosan. Lumutang ang isang malalim na pag-aaral tungkol sa pag-asa at pagtsatsaga sa gitna ng kahirapan at diskriminasyon. Ang kwento ay naglalarawan ng karanasan ng isang batang Pilipino na nanggangalang Carlos na nakasaksi sa pagdakip at paglilitis ng kanyang ama dahil sa akusasyon ng pagnanakaw ng mga kahit. Ang kwento ay nagsisilbing salamin ng mga hamon na kinarap ng mga emigranteng Pilipinas sa Amerika noong mga unang dekada ng ika-20 siglo. Ang kwento ay nagtatapos sa paglaya ng ama ni Carlos, nagpapakita ng matagumpay ng kanilang pag-asa at pagtsatsaga. Ang paglaya ng kanyang ama ay simbolo ng pag-asa at pagtsatsaga na nagpapakita ng mga hamon ay maaaring malagpasan sa pamagitan ng pagkakaisa at pagsisikap. Sa pangkalatan, ang Father Goes to Court ay nagbibigay ng isang malalim na aral tungkol sa pag-asa at pagtsatsaga. Ang kwento ay nagpapakita na sa gitna ng kahirapan at diskriminasyon, mahalaga na manatili ang pag-asa at magpatuloy sa pagsisikap. Ang pag-asa ay pagtsatsaga ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga tao na nahihirapan ang mga hamon sa mga tao na harapin ang mga hamon sa buhay at mag-alay ng pag-asa sa hinaharap. Yun lang po. Thank you po.